Magandang araw po sa lahat. Welcome po dito sa Pinoy Chess Podcast, ang kauna-unahang chess podcast sa Pilipinas. Ako po si Arena FIDE Master Castel at ang ating pag-uusapan ngayon mga boys ay patungkol pa din sa Super Tournament na nangyari. At ito po ay tapos na actually, mag-iisang buwan na, no? Pero maganda siyang pag-usapan dahil may mga innovations po dito sa format ng kanilang Super Tournament. Ang tawag po ng kanilang Super Tournament mga boys ay Champion Showdown, The Kings. Ayan ho ang title, nilagyan pa na ng The Kings. Alam nyo kung bakit? Kasi ho, itong Super Tournament na ito na nangyari doon sa United States of America, meron pong 6 lamang, no? 6 na players lang po ang magpa-participate. At talaga sila, itong 6 na to mga boys, pambato ho ito ng USA. Kumbaga sa Chess Olympiad, sila yung 6 na naka-line up, no? Kasi sa Chess Olympiad po mga boys, para doon sa hindi pa masyado familiar. Ang Chess Olympiad po may 6 ho na na players, 4 to ang regular na naglalaro sa board at may 2 alternate. Oh, may alternate po na 2 players. So, sinasabi lang po natin mga boys na itong Champion Showdown sa United States of America ay 6 po sila na ang naglaban-laban po ay mga pambato ho ng Amerika. Okay, bakit to interesting pag-usapan ang kanilang tournament? Kasi mga boys, may innovation na nangyari. Alam nyo, pagdating ho sa innovation, hindi ho talaga pahuhuli ang mga Amerikano eh. Interesting ang kalang innovation at talaga naman gaganahan ng player eh. Dahil napakaganda ng price. Iyon yung pinaka-twist doon eh. Ang gaganda ng price. Alam nyo bakit mga boys? Kasi ang price po nila, unahin mo natin yung price o unahin na, saka natin ano yung mga players at saka yung format ha. Ang price nila mga boys, no? Ang, kumbaga, kada panalo, meron kang pera na makukuha. Kada panalo. Oh, okay. Unahin na lang natin yung, yung sa format. Ang format po kasi na nagkaroon ng innovation, pinagsama-sama mga coach. Yung blitz may blitz, may rapid, at may semi-classical. No? Pinagsama po yun. Yung sa format ng Champion Showdown. At yan ho, ay kauna-unahan na naman na nangyari yan sa kasaysayan ng Super Tournament ng US. Maging alam ko sa buong mundo rin po, kauna-unahan din yan na pag naglaban ho kasi ang player ay kailangan maglaban sila sa 3 format, no? Halimbawa, maglalaban yung pair number 1, no? Maglalaban sila sa blitz. Ang blitz po nila is 3 minutes plus 2 seconds increment. Ano po? Kaya siya may increment po siya per move, no? Para doon naman sa hindi ano pa talaga, yung mga bago-bago lang talaga sa chess, ibig sabihin ng 3 plus 2 seconds increment, kada tira mo, meron kang matatanggap na 2 seconds. At ganun din po yan sa rapid. Ang rapid po nila ay 15 minutes plus 10 seconds. So, every move mo, bibigyan ka ng 10 seconds na plus na, o kaya increment, no? 15 plus 10. Yung semi-classical nila ay 60 minutes po plus 15 seconds. Okay, nakuha nyo na mga boys ha. So, 3 time control na format, blitz, rapid, at semi-classical. Yun ho, ang paglalabanan ng kada pair. O, halimbawa, mag-uumpisa na ang round 1, so ibig sabihin yan, 3 time control ang paglalabanan nyo. At ang nakakaano rito mga boys, itong format na to, regardless of time control, considered na 1 point po yun eh. Paano yon? O ganito po yun mga boys. Sa blitz kasi pag nanalo matalo ka, di may point, 1 point. Ganon din sa rapid. 1 point para doon sa nanalo, 0 point sa talo at 0.5 doon sa draw. At ganon din po sa semi-classical, pare-parehos lang sila. Kasi sa ibang mga tournament po na nangyari na, ang blitz binibigyan lang ng magaan na point. Sabihin natin 1 point. Ang rapid 2 points. At ang classical naman po ay 3 points. Pero hindi yan pinagsama-sama sa isang labanan ha. Ano lang po yan, talagang
sineseparate yung Blitz, Rapid, tsaka Classical. So, binabanggit lang po natin na sa ibang mga tournament, mabigat ho ang score ng Classical. Pero dito po, sa Champions Showdown, the Kings ng US of America, ay talaga naman walang kumbaga regardless, walang bigat, pare-pareho. So paano ngayon yung mananalo ang isang player? Ganito po. 'Di ba tatlong format po 'yan. Time blitz, tapos may rapid, may classical, kaya para manalo ka sa match, match point po kasi ang gagamitin po mga boys, match point, hindi game point, Iba naman yung game point sa match point. Ang match point ganito, match point po ang application. Halimbawa, nanalo ka sa blitz, nanalo ka sa blitz, tapos talo ka pareho sa rapid at saka sa classical. So sa match point, talo ka. 0 ang makukuha mo. At yung nanalo naman 1 point. Considering na tatlo yung time format, isa lang ho ang basa noon. Kailangan manalo ka diyan ng 2 points para considered 1 point ang match point na makuha mo. Okay? Halimbawa naman classical, nanalo ka. Okay. Tapos sa rapid, nag-draw kayo ng kalaban mo. Sa blitz ay natalo ka naman. So ibig sabihin nabawian ko. Di considered draw po 'yon. 'Yon ang ibig natin sabihin mga boys. Draw po 'yon pagdating sa match point. Okay? Halimbawa naman, isang example pa. Halimbawa naman tabla kayo lahat sa tatlong game. Sa blitz, sa rapid, sa classical. Ang match point doon mga boys, tabla, 0.5 pa rin ang ibibigay sa'yo. So nakita nyo na mga boys, walang bearing, walang bigat, walang bigat. Kahit anong time control, match point pa rin ang inaabangan dyan. Pero ito mga boys, ito yung kagandahan. Alam nyo ba, sa bawat panalo mo, sa bawat panalo mo sa blitz, sa rapid, at sa semi-classical time control na format, merong kaakibat, merong pera na ire-reward sa'yo. Bawat bawat game. At kapag nagtabla ho kayo, hati kayo sa reward. At kung natalo ka naman, meron ka pa din mga coach. Meron ka pa rin, pero mas maliit. So nakukuha nyo na mga coach, merong price reward kada blitz, kada rapid at classical. Doon na po papasok yung sinasabi na mas malaki ang perang makukuha kapag ikaw ay nanalo sa classical. At ganoon din sa rapid at sa blitz. Kaya doon pinasok yung reward, yung pera. Pag blitz, maliit. Pag rapid, medyo malaki. Pag classical, malaki ang pera. Magkano ho ba yung budget na pinasok? Ito, US dollars po kasi ito mga boys. Kung i-convert natin sa peso to, napakalaki. Ang budget po sa blitz, andito po sa harapan ko. Ang isang blitz, ang budget para sa isang blitz game, 4,500 US dollars. Just imagine. 4,500. Magkano sa pera yun ng peso? 4,000 times 56 pesos na ang ngayon, ang exchange rate So lumalabas 4,000 times sabihin natin 60 pesos o pababain natin 50 pesos. 4,000 times 50 pesos, magkano yun? 200,000. Ang laki, Maria Jose. 200,000 ang money price. Yun yung budget kada isang blitz. Imagine 200,000 pesos ang budget kada isang blitz game. Ngayon, kapag ikaw po ay nag-draw kayo, yung 4,500, paghahatian nyo po yun. Yan. Kapag naman ikaw ay nanalo sa blitz, syempre, mas malaki. At base dito sa tabulation ko, kapag ikaw nanalo sa blitz, ang makukuha mo doon sa budget na 4,500 is 3,375 US dollars ang mapupunta sa'yo. At syempre, yung natitira, i-minus nyo na lang mga koys. Yung matitira, sa losers mapupunta. So imagine, 4,500 ang nakabudget sa blitz game. Naku po. At kapag nanalo ka, kahit isa lang, 200,000 tumataginting.
Nako, dito kaya sa Pilipinas, meron kayang mag-i-sponsor ng ganun? Palagay ko naman meron, kailangan lang tamang ano lang po, tamang sipag na makikipag-usap ang mga leaders ng chess sa mga sabihin natin sa mga negosyante o kaya sa mga gobyerno. Marami mga paraan naman po yan, pero siguro siyempre tingnan natin na positibo siya. Meron naman siguro sa Pilipinas, maraming mayayaman dito na mahihilig din sa chess. So, wag tayo maaalis doon sa ano mga koy siya. Sa Blitz game, 200,000 pesos sa pera natin ang isang laro. Ang budget budget. Magkano naman po sa Rapid? Magkano yung budget sa Rapid? Nasa harapan ko is $9,000. Yung Rapid kasi 15 minutes plus 10 seconds. Tapos ang price nila, ang naka-budget pag sa Rapid, 9,000. Magkano sa pera yun? 9,000, 15 na lang. Kadina, 56 pesos na ang current, ang exchange rate, di ba? So, 50 pesos na lang. O, times 9,000, magkano yun? 450,000 pesos ang budget sa Rapid game. Kulang-kulang kalahating milyon pag nanalo ka sa Rapid game, yung 15 minutes plus 10 seconds increment. Pag nanalo ko dyan, no? May portion, malaking portion mapupunta sa'yo. So, ibig sabihin, pag nanalo sa Rapid, ang mapupunta po sa winner ay $6,750 US dollars. Magkano yun, boys? $6,000. So, mayroon pang 750. 40 kulang-kulang more or less 40,000 pesos. More or less 40,000 pesos kapag nanalo ka sa isang laro. Imagine mga koys, sa isang laro. Kaya pala mga koys, yung time control format hindi na binigyan ng kabigatan. Hindi na binigyan ng kabigatan, manalo matalo ka, pareho po ang basa doon. Yung pala, sa pera mapupunta. May prize money sa isang blitz, may isang prize money para sa Rapid at Classical. Kaya pala, hindi nakakapagtaka mga boys. Ang mga top caliber, mga top caliber ng Super Grandmaster ng US of America, mga boys, talaga namang natuksong sumali. Kasi, alam niyo naman, siyempre, no? Ito bakit malaki ang price? Kasi po, ang mga participants dyan, mga koys, walang iba, kundi ang world number 2. Just imagine, world number 2, ang level ng competition. Ang level ng isang player. Walang iba, kundi si Japanese-American Super Grandmaster Hikaru Nakamura. World number 2 po yan, mga koys, Wag tayong bibitaw sa salitang world, Hindi ito barangay level, Hindi rin ito city level o provincial level. O sabihin natin hindi ito country level. Mataas ho ang level. Kaya nga po world number 2. Just imagine sa buong mundo, alam niyo ba mga koys na kulang-kulang 500 million ang marunong maglaro ng chess. Tapos ikaw, number 2 ka sa buong mundo. Kayo na ho mag-isip, gaano katindi, gaano kagaling ang taong yan. Si Hikaru Nakamura. Siya kasalukuyan po ay world number 2 at ganon din po ang world number 4 naman si Italian-American Fabiano Caruana. Dating world number 3 yan. Ganon ho, nag-participate yung world number 2 at world number 3. At ang pangatlong naglaro po dyan, mga koys, walang iba kundi ang ating Filipino-American Super Grandmaster na si Wesley So na taga Bacoor, Cavite. Lagi ko binabanggit yan Kasi sa Bacoor, malapit lang po ako sa Bacoor Ayan po, si Super Grandmaster Wesley So. Balikan ko lang ng konti mga koys, yung world number 2 at number 4 Yung dalawang number 2 and number 4, si Fabiano at si Hikaru Nakamura, mga koy, sa ilang beses na po yan naglaro ng candidates, FIDE candidates.
Ang FIDE candidates po ay pinakamataas, pangalawa po sa World Championship. Kumbaga sa level ng paglalaro ng chess, pinakamataas siyempre ang World Champion, no, World Championship, at ang FIDE candidates po mga pangalawa. Yung dalawang nabanggit ko, no, ilang beses na po yan naging FIDE candidates, nakasama po yan. Okay, si Wesley So naman po mga koys, ay kauna-unahang world champion po sa freestyle ng FIDE. During this time, kalaban niya po si Magnus Carlsen. Ang score nila is 13.5 kay Wesley, 2.5 naman kay Magnus Carlsen. Siya ho ang kauna-unahan, pero yung mga koys ay rapid time control po ang ginamit doon. At yan si Wesley So, yan po ay global champion. Yan po ay global champion. Parang world champion na rin po yan ng standard chess. Kasi online po ang format ng global chess championship mga koys Pero nag-champion yan si Wesley So, global chess champion, rapid uli ang ginamit. Kaya hindi basta-basta. At si Wesley So, dating world number 2 yan. Muntikan ko pang makalimutan. Dating world number 2 po yan si Wesley So. At yan po ay nakarating din po sa 2,800 club. Kasi mga koys wala pa sa 10 wala pa sa 10 o sabihin natin wala pa sa 20 na mga tao na nakaabot ng 2,800 chess rating. Maliban yang si Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana, Wesley So. At ang pang-apat sa kanya ay si Levon Aronian, isang Armenian-American na kagaya din po nila ang level. Dati rin pong world top 10 yan. Hindi lang ako sigurado pero alam ko nag-world number 4 o number 3 yan si Aronian. At kasama rin po yan sa 2,800 club. So silang apat ho, nakarating po yan sa 2,800 chess rating mga koys. Grabe yan. Grabe ang utak ng mga yan. Super talino talaga mga yan. Pag ikaw nakapasok sa 2,800, naku po, talagang hindi mo mai-imagine gaano sila kagaling. So yung apat, ang panlima ho ay si Rainier Dominguez, isang Cuban-American. Isang Cuban-American at yan po ay Super Grandmaster 2,700 plus din po ang kanyang rating. At walang iba kundi ang pang-anim ay si Ray Robson, no? Si Ray Robson ho ay ang kanyang rating, siya ang pinakabata at siya rin ang pinakababa na rated chess players diyan sa Champion Showdown The Kings, no? Si Ray Robson, siya ang pinakamababa, siya rin pinakabata, 20 plus ay mahigit ang edad niya Pero magtataka ka bakit hindi sinama si Niemann. Yan ang hindi natin alam mga koys, kasi si Niemann 2,700, mataas na po ang rating niya nasa club na siya ng 2,700 chess club. Pero si Ray Robson hindi naman Hindi natin alam kung bakit hindi invited si Niemann. Alam niyo naman po, si Hans Niemann, no, 'di ba? Sabi ng karamihan may attitude yung player na 'yon. Siguro di natin, pero wag naman natin siyempre sisiraan si Hans Niemann, di natin alam Hindi natin alam kung ano may mga nakapaloob dyan ng mga issue, bakit di siya invited, at si Ray Robson ang pinasok. Yan po ang mga detalye mga koys, at ang nanalo po dyan, no? At ang nanalo dyan, mamaya ko na sasabihin. Kasi ganito mga koys isa pang innovation na nakakapansin, no? Ang kapansin-pansin mga koys, di ba sa tournament, pag halimbawa 6 na players, round robin kayo, no? So 5 players ang kakalabanin mo. Dito sa Champion Showdown, hindi. Kasi 3 days lang po siya. 3 days lang siya. Kaya ibig sabihin, no? 3 lang pong player ang makakalaban mo. 3 player lang. Kaya po, ibig sabihin, itong mga players na to, hindi nila nakalaban ang 2 players dun sa 5 na supposedly makakalaban niya. So 3 players lang po ang nakalaban. At ang nag-champion dyan ay si Fabiano Caruana. Pumapangalawa si Wesley So, syempre. Si Wesley So ang pumapangalawa dyan. At ang pangatlo si Aronian. Ang pang-apat po ay si Nakamura.
at si Robson ang panlima at si Dominguez ang pang-anim. Pero sa pinakamalaki, syempre si Caruana ho ang nag-champion dyan. Gaya na sabi ko before na kada isang laro, no, Blitz, Rapid at Classical ay may perang kaakibat. At ang pinagsama-samang premyo ng pera, no, number 1 si Fabiano Caruana, no, nakakuha siya ng $51,000 US. Pangalawa si Wesley So, nasa $46,000 ang nakuha niya. Si Aronia naman nasa $40, Nakamura naman 37, etc. pababa, mababa. So, ang makikita natin dito mga koso, no, biruin mo naglaro ka ng 3 araw. 3 player lang po ang kinalaban mo. Meron kang $50,000 US na nakuha. Si Wesley So, 45,000. Alam niyo mga boys sa mga super tournament, ang budget po para sa mga super tournament, ang nagcha-champion kadalasan $20,000 lang. Pag sinabing super tournament, yung mga level talaga na nandun yung mga world's top 10, no? Andun yung mga world's top 10, sila yung mga naglalaro. Ang nagcha-champion doon usually sa standard chess, ang premyo is lang $20,000 lang. At abutin ka pa ng ilang araw, Mario Joseph. At ang dami bang players na kakalabanin mo kasi usually 10 players po yan eh. So 9 players ang kakalabanin mo. Tapos pag nag-champion ka, $20,000 lang po ang makukuha mo. Samantalang sa US Champion Showdown, The Kings, ang nag-champion po, 3 player lang ang nakalaban niya. Nakakuha siya ng $50,000 US. Imagine, at 45,000 naman ang pumapangalawa at 41,000 naman ang pumapangatlo. Ayan. Yan ho ang mga detalye dyan na nakapaloob dito sa US Champion Showdown 2025 po yan na nangyari. At yan po ay tapos na ang nag-champion dyan si Fabiano Caruana. At yan po mga koys, wag po sanang kalimutan na mag-subscribe po kayo. I-hit ang notification bell button, paki-like at mag-comment na rin po kayo. At sa mga susunod na mga video po natin o podcast po natin ay una ho kayo makakarinig at makakapanood. Ayan po lang po mga koys, maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at panonood dito sa kaisa-isang kauna-unang chess podcast sa Pilipinas, Pinoy Chess Podcast. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat!